Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, VAT refund o balikbayad pwedeng i-apply ng mga dayuhang turista sa bansa na nakabili ng produkto sa Pilipinas. Libo-libong aplikante nagkatrabaho sa isinagawang job fair ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cavite at Biñan. Pilipinas magiging basurahan kung mauupo si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo. Ayon sa Presidential Communications Office, VP Sara hinihikayat na umuwi na at magtrabaho. ICC prosecutor may mahigit 180 ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagbubukas ng lahat ng linya ng NLEX Marilao northbound segment napaaga. At dry season o panahon ng tag-init, opisyal nang nagsimula. Una po sa ating mga balita, magandang balita para sa mga dayuhan turista. Lalo't pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagbibigay ng value-added tax refund para sa mga binibili nilang lokal na produkto. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Namangha sa magagandang beach sa Pilipinas at napabilib sa ugali ng mga Pinoy ang mag-asawang turista na si Larson at Clemens mula France. Well, the beaches were very nice. We really appreciated the Filipino people. They seemed to be very sociable, very smiley, very nice people in general. Sa katapusan ng Marso, nakatakdang umalis ng bansa ang mag-asawa. Baon ang magagandang alaala at kaunting souvenir na bibilhin dito sa Pilipinas. Ang magandang balita ng Malacanang para sa mga dayuhang turista, maaari nang mag-apply ng VAT refund o balikbayad ang mga foreign visitor na nakabili ng mga produkto dito sa Pilipinas. Alinsunod sa VAT Refund for Non-Residents Tourists Act na isinabatas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., papayagan ang mga dayuhang turista na mag-claim ng 12% value-added tax sa mga biniling lokal na produkto gaya ng damit, electronics, alahas, accessories, souvenir, pagkain at iba pang gamit na nagkakahalaga ng 3,000 piso kada transaksyon. Katumbas yan ng 360 pesos na ibibigay sa pamamagitan ng cash o electronic platform. We're going to go to the mall tomorrow, and we saw that the prices are a lot less expensive than in like countries such as France. I think it's a very good initiative. Anything that can help gross domestic consumption in each country is very good. Layo ng administrasyon ni Pangulong Marcos na mahikayat ang mas maraming turista na bumisita sa bansa. May mga ibang bansa na po na ito din po ang kanilang ginagawa para makapang-akit ng mga turista. So ito po ay isang paraan lamang po para mas marami pong turista ang pumunta sa ating bansa. At ito din po ay makakapag-inganya rin po na bumili ng mga produkto dito sa ating bansa. Taya ng Department of Tourism, lalago sa 228 billion pesos ang economic output o kita ng bansa mula sa paggasta ng mga turista. Higit na mas malaki kumpara sa 4 billion pesos na ibabalik na buwis o VAT ng gobyerno. Bukod sa sisiglang ekonomiya, tiyak ding makapag-iengganyo ito ng mga local producer para gumawa ng mga produkto. At ang ibig sabihin nito, mas maraming trabaho. Hindi lamang sa Pilipinas umiiral ang mga ganitong programa, pati na rin sa ibang bansa gaya ng Europe, Canada, Japan at Australia. Siniguro naman ng Administrasyong Marcos ang matatag na VAT refund system. Dapat yung mga accredited na mga tindahan lamang po ang mag-i-issue ng mga resibo para po hindi po tayo maloko nung mga nagpapanggap ng mga turista, nagpapanggap ng mga bumili ng mga produkto mula sa Pilipinas.
Makukuha ang VAT refund mula sa mga accredited na tindahan at VAT refund operator. Kailangan lamang magpresenta ng pasaporte, resibo at dapat ibiyahe palabas ng Pilipinas ang mga produkto sa loob ng 60 araw mula ng binili. Mula sa PTV Manila, Calezal Pardilla, Balitang Pambansa. Naging matagumpay ang paglulunsad ng job fair ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Dasmariñas, Cavite at Biñan, Laguna. Ayon sa Malacanang, mahigit 100 aplikante ang hired on the spot mula sa isinagawang trabaho at serbisyong pangkalusugan sa bagong Pilipinas. May 8,000 bakante pang trabaho ang kasalukuyang iniaalok. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na layo ng pamahalaan na makahanap ng trabaho para sa ating mga kababayan na swak sa kanilang kakayahan. Target nitong bigyan ng disenteng mapagkakakitaan ang mga Pilipino at mapagaan ang buhay ng kanilang mga pamilya. Sinagot ng palasyo ang mga patutsada ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa estado ng bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Nagbabalik si Clazel Pardilla ng PTV Manila para sa Balitang Pambansa. Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad ni VP Sara? Buwelta yan ng Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na patungo na umano ng basurahan ng Pilipinas. Nawawala na umano ng pag-asa mga Pilipino dahil sa gobyerno. Ang mga salitang yan, binalik ng palasyo kay Duterte. Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas ngayon? Dati nang sinabi ni Duterte na kinukonsidera ang pagtakbo bilang Pangulo ng bansa. Pero paano raw magagampanan ni Duterte ang pinakamataas na posisyon at tungkulin sa bansa kung iba ang pinagkakaabalahan niya? Mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Mahirapan po tayo magkaroon ng Pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po ginagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Sa pinakahuling survey ng social weather stations noong January 17 hanggang 20, nasa 50% ng mga Pilipino ang nagsabing may mataas na tiwala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nitong mga nagdaang araw, naging abala ang presidente sa trabaho at serbisyong pagkalusugan sa bagong Pilipinas na layong maghatid ng libreng medikal na serbisyo at job fair para sa mga Pilipino. Inaprobahan din niya ang higit 70 bilyong pisong proyekto sa mga rehiyon na tutugon sa pagpigil ng sakuna, magpapataas ang produksyon ng pagkain at magpapabuti ng transportasyon. Tinanggap din ng presidente ang ilang mga opisyal ng Ukraine, Colombia at Cambodia na layong patatagin ang bilateral relations ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Talagang mabubulagan siya kapag hindi po niya inaalam kung ano ang naging trabaho at magiging trabaho ng administrasyon sa pangunguna ni Pangulong Marcos. Mula sa PTV Manila, Calezal Pardilla, Balitang Pambansa. Tiniyak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na suporta sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Hinikayat ng Malacanang ang mga overseas Filipino workers na maging mahinahon. Kasunod ito ng ulat ng paglulunsad umano ng Zero Remittance Week ng ilang grupo ng mga OFW bilang pagprotesta sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa crimes against humanity. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, ang gobyerno ay nagsasagawa lamang ng mga hakbang na naaayon sa batas at inaasahan niyang magiging patas ang pananaw ng mga OFW na nagreklamo. Ipinunto rin niya na mas maraming OFW ang hindi sasali dahil bukod sa hindi pagpapadala ng mga remittance ng mga OFW ay magkakaroon din ng epekto ang kanilang mga naiwang pamilya na umaasa sa mga padalang ito para sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hinihikayat naman ni Castro ang mga OFW at ang buong bansa na magpakita ng mahinahong pag-uugali upang maiwasan ang mga posibleng negatibong epekto ng ganitong uri ng protesta. Ang gobyerno po ay tumutulong sa OFWs, hindi po kinakalaban ang OFWs. Sabi nga po natin, hindi po natin sisikilin kung ano man ang maging kagustuhan ng mga OFW kung sila magpapahatid ng kanilang remittance o hindi. Huwag lamang po silang lalabag sa batas. Yun lamang po.
Pangmatagalang kapayapaan, kaunlaran at mas matibay na ugnayang diplomatiko ang inaasahang makakamit sa pagitan ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mga bansang Colombia, Cambodia at Ukraine. Kasunod ito ng pagtanggap ni Pangulong Marcos Jr. sa mga bagong resident ambassadors sa Pilipinas ng mga naturang bansa. Sa makahiwalay na seremonya sa Malacanang, tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. ang kanilang kredensyal. Sumentro sa pagpapalakas at pagpapalalim ng relasyon ng Pilipinas at Colombia ang pag-uusap ng Pangulo at Colombian Ambassador Edgar Rodrigo Rojas Garavito. Ibinahagi ni Garavito ang mga magkakaparehong layunin ng Pilipinas at Colombia para sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran. Inihayag naman ni Cambodian Ambassador Sin Sariam ang commitment na paigtingin ang kooperasyon ng dalawang bansa. Si Ambassador Fediv ng Ukraine, iginiit ang kahandaang magambag sa pagpapalago ng bilateral relation ng Pilipinas at Ukraine. Siniguro din ang pagsisikap na itaguyod ang kapayapaan, kaunlaran at respeto sa bawat bansa. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng Pilipinas sa mga pagsisikap ng Ukraine para sa kapayapaan. Binuksan na ang lahat ng 4 na lane sa Marilao northbound segment. Ayon sa North Luzon Expressway o NLEX, mas maaga ito sa itinakdang schedule. Tatagal sana ng 2 linggo ang pagkukumpuni, pero naging maagap ang NLEX dahil sa 24/7 na pagtatrabaho ng kanilang mga team at sa agarang paghatid ng kinakailangang fabricated steel para sa tulay. Bagamat nadaraanan na ang lahat ng lane, mananatili pa rin ang mga steel pole sa bahagi ng tulay upang bigyang daan ang curing ng konkreto. Matatandaang napinsala ang Marilao Interchange Bridge noong March 19 matapos banggain ng isang truck. Samantala, kinumpirma ng Pag-asa dry season o summer nagsimula na. Yan ang balitang pambansa ni Rod Lagusad ng PTV Manila. Goodbye na sa cold weather dahil simula na ng dry season o tag-init. Opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagtatapos ng amihan season sa bansa ngayong araw. Ibig sabihin, asahan na ang pag-init ng panahon. Kaya naman, kanya-kanyang diskarte ang ilan para maibsan ang init ng panahon, gaya ng pag-inom ng palamig o pagkain ng ice cream. Opo sir, lalo po ngayon, ang sarap po kasi ng ice cream lalo pag ngayong tag-init po, kaya yun po. Lalo po lumalakas ngayon kasi sobrang init, kailangan talaga nila ng malamig sa katawan para ma-refresh yung katawan nila. Yun nga, inulan na maraming tubig, tapos sa sa lilim ka lang para hindi ko mainitan. Paliwanag ng Pag-asa sa pagkawala ng amihan ng easterlies o hangin mula sa silangan ang namamayani. Easterlies o yung silanganin. So ito yung mas mainit yung temperatura natin. At yung tinatawag po nating ridge of high pressure area, malapit na po diyan nakatutok sa may northeastern portion ng ating bansa. So ito po yung nagbibigay sa atin ng mataas na temperatura, mainit at mataas na alinsangan. Asahan na sa mga susunod na araw lalo na sa bahagi ng Central at Eastern Luzon na makakaranas ng matataas na temperatura at heat index. Usually kasi kaya tayo nakakapagtala ng mas mataas na alinsangan or yung mataas na computed heat index kasi mas marami kasing cloudiness sa kaulapan na nabubuo na malapit sa karagatan. Siyempre, yung ating karagatan kapag uminit, source siya ng moisture, source siya ng water vapor. So itong water vapor kapag umakyat sa itaas, so nagkakaroon ng mga cloud formation. Ngayon kapag marami tayong cloudiness or cloud formation, mas nagiging warm and humid ang ating pakinandam. Paliwanag pa ni Solis, mas mahihirapan tayo makapaglabas ng pawis kapag maraming moisture sa paligid. Hindi tulad ng matataas na heat index noong nakaraang taon dahil sa El Nino. Inaasahan ngayon na hindi ganong kataas pero may posibilidad pa rin na umabot ng 52 degrees Celsius. Habang may mga isolated na pag-ulan na dulot ng low pressure area at intertropical convergence zone na posibleng makaapekto sa bahagi ng Visayas, Mimaropa at Caraga sa mga susunod na araw. Dagdag pa ng Pag-asa dahil sa mga nararanasang pag-ulan ay nakaipon ng tubig ang mga dam na sapat para sa dry season, lalo na ang Angat watershed. Kaya paalala ng Pag-asa para makatulong sa nararamdamang alinsangan ay subukang pumunta sa mga malililim na lugar, lalo na sa mga highly exposed sa init ng panahon. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad, Balitang Pambansa. Iginagalang ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang pasya ni Senator Amy Marcos na kumalas sa kanilang grupo. Ayon kay Alyansa Campaign Manager Toby Tiangco, wala silang ibang hangad kundi ang kabutihan para sa senadora, lalo na sa kanyang pangangampanya. Katwiran pa ni Senator Marcos na mula noon ay gusto niyang mapanatili ang pagiging independent candidate.
Posibleng hindi payagan ni Senate President Francis Escudero ang hirit ng House Prosecution Panel na pasagutin si Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Katwiran ni Escudero, kapag may session lang ang Senado, pwedeng ipresenta ang Articles of Impeachment at dito lang din pwedeng i-convene ang impeachment court. Pero hindi naman anya aksaya sa oras ang hakbang ng mga kongresista at karapatan nila ito. Sabi pa ni Escudero, hindi siya gagawa ng anumang hakbang, maliban na lang kung magkaroon ng special session na duda rin siyang magagawa. Nilinaw ng isa sa mga pambato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na walang koneksyon sa iba't ibang kontrobersiya ang desisyon ng kanilang grupo na ipagpaliban muna ang kanilang campaign rallies ngayong linggo. Ito ay matapos kumpirmahin kahapon ni Alyansa Campaign Manager at Navotas City Representative Toby Tiangco na hindi tuloy ang kanilang mga rally dahil inimbitahan ang ilan nilang kandidato na dumalo sa mga local proclamation rally. Inaasahang ipagpapatuloy ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang kanilang campaign rally sa susunod na buwan. Inihayag ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na hindi bubuwagin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ito ay bilang tugon sa panawagan ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na alisin na ang NTF-ELCAC. Ayon pa kay Malaya, inatasan sila ng Pangulo na ipagpatuloy ang magandang nasimulan sa paglaban sa terorismo. Ipinagmalaki rin niya na nanghihina na ang puwersa ng makakaliwang grupo dahil na rin sa pagkamatay ng ilang pinuno ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA at ang pagpapanatili ng localized peace engagement. Sa ngayon ay may mahigit 1,000 miyembro na lang ng makakaliwang grupo ang natitira sa ilang lugar sa bansa at isang guerrilla front. Pero tiniyak ni Malaya na mapapasuko na rin nila ang mga ito ngayong taon. Samantala, siniguro naman ni Malaya na hindi na makakapanggulo pa ang mga NPA sa paparating na eleksyon sa Mayo. Mas bababaan pa ng Agriculture Department ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP ng mga imported rice sa 54 pesos kada kilo simula March 31. Sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na binawasan ang MSRP ng bigas bilang tugon sa pagbalanse sa pangdaigdigang presyo ng bigas. Unang ipinatupad ng DA ang MSRP na may inisyal na 58 pesos kada kilo noong Enero dahil nanatiling mataas ang presyo ng retail nito sa kabila ng pagbaba ng taripa sa imported na bigas sa 15% at pagbaba ng global prices. Nakipag-ugnayan ng isang pampublikong paaralan sa Baguio sa isang non-government organization para sa pagtatatag ng library na mas makakahikayat sa mga mag-aaral. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Debbie Gasingan ng Philippine Information Agency. Inilunsad sa Manuel Elementary School sa Baguio City ang Hook on Books o Hub Library sa ilalim ng ADAPA School Program upang maingganyo ang mga learners na magbasa. Katuwang ang Linking Individuals to Nurture Kids Success o LINKS, binigyan ng bagong mukha ang library kung saan bukod sa mga libro ay tampok dito ang makukulay na sining. Alok din ito ang komportabling pagbabasa sa mga learners. To foster the genuine love for reading. Tapos to open also this library to the not only to the school, near school, pati din sa community. Makikita mo talaga yung pag-open ng eyes ng mga bata as soon as they enter a Hub Library. The awe in their faces. And then, yung wala na silang pakialam kasi they will sit on the floor, they will get their book. If they can, they will open all the books. Ang mga mural naman sa loob ng Hub Library ay may hatid na cultural stories. Layunin nila na maibahagi sa mga learners ang mga cultural stories bukod sa kahalagahan ng pagbabasa. Inaasang itatatag ang karagdagang Hub Library sa ilang pampublikong paaralan sa lungsod ngayong taon. Mula sa PIA Cordillera, Debbie Kasingan, Balitang Pambansa. Nagsagawa ng pagsasanay sa boxing at arnis ang pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga, Sibugay bilang bahagi ng pagsulong sa kaligtasan ng mga kababaihan. Yan ang Balitang Pambansa ni Romel Ignacio mula sa Philippine Information Agency, Zamboanga, Sibugay. Bilang bahagi ng pagsulong ng kaligtasan ng kababaihan, nagsagawa ng pagsasanay sa boxing at arnis ang pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga, Sibugay sa pamamagitan ng Gender and Development Focal Point System at Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children Committee.
Sa pakikipagtulungan ng Zamboanga Sibugay Police Provincial Office, itinuro ang self-defense upang mapalakas ang kumpiyansa at kahandaan ng mga kababaihan laban sa anumang banta ng pang-aabuso. Isa sa mga lumahok ay si Jenny Tomo, isang estudyante mula sa Barangay Kaparan na araw-araw bumabiyahe papunta sa paaralan. Ngayon, mas kumpiyansa na ako dahil may alam na kong paraan para ipagtanggol ang sarili ko kung sakaling may magtangkang manakit sa akin. Ayon sa GAD, ng pamahalaang panlalawigan, mahalaga ang ganitong pagsasanay upang bigyan ng kakayahan ang kababaihan na protektahan ang kanilang sarili. Ang pagtuturo ng boxing at arnis ay hindi lang para sa kaligtasan ng kababaihan, kundi isa ring matibay na mensahe laban sa gender-based violence. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, muling pinagtibay ng Zamboanga Sibugay ang kanilang pangako sa pagprotekta sa kababaihan at pagsusulong ng ligtas na komunidad. Mula sa Philippine Information Agency, Zamboanga Sibugay, Romel Ignacio para sa Balitang Pambansa. Bayan, huwag po kayong bibitiw at magbabalik pa ang Balitang Pambansa. Good vibes ba kamo? Sagot namin ang umaga ninyo. Mula sa balitaan, makakakwentuhan natin yung umaga. bagong kaalaman, Hoping for the success. hanggang sa Unli Chikahan. Kasama ang RSP Morning Barkada. Rise and Shine Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa PTV. The search is on for the 2025 Outstanding Government Workers. Kung ikaw ay isang head of agency, HR Management Officer, o concerned citizen, maaaring ipadala ang inyong nomination form sa pinakamalapit na CSC Regional o Field Offices. Ang deadline for submission of nominations ay sa March 31. Bukas din sa publiko ang pagbibigay ng mga feedback sa mga semi-finalists sa July. At gaganapin naman ang pagbibigay parangal sa ating outstanding government workers sa September. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang CSC website o makipag-ugnayan sa Honor Awards Program Secretariat. Bigyang pugay ang Pilipinong manggagawa dahil ang bawat kawani ay lingkod bayani. Mabuhay! Uy, malapit na eleksyon. Nakapili ka na ba ng kandidato? Kung hindi pa, tara, kilatisin natin ang mga kandidato ng 2025 elections. Busisiin natin ang kanilang mga plataforma, background, track record, at alamin kung sino sa kanila ang talagang tutupad sa pangako at kung sino ang nagpapaikot lamang ng ating ulo. Know your candidate. Malapit na. Abangan dito sa PTV. Health Watch, alerto, pangkalusugan. Ngayong maalinsangan ang panahon, mag-ingat sa heat exhaustion at heat stroke. Ito ay labis na pag-iinit ng katawan dahil sa dehydration at matagal na pagkababad sa mataas na temperatura. Ang heat stroke ay nagdudulot ng pamumula at pag-init ng balat, mataas na lagnat, panghihina, pagkahilo, pananakit ng ulo, mabilis na pagtibok ng puso, kumbulsyon, at minsan ay pagkawala ng malay. Kapag may na-heat stroke, agad siyang itabi sa malilim na lugar at ihiga ng nakataas ang paa. Lumagan ang kanyang damit. Tutukan siya ng electric fan o paypayan. Lagyan ng cold compress ang kanyang leeg, kilikili, tiyan, pulso, at singit. Kung kaya niya, dahan-dahan siyang painumin ng tubig. Kapag ang biktima ay walang malay, bigyan siya ng cardiopulmonary resuscitation o CPR at dalhin agad sa pinakamalapit na ospital. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Sinamantala ng mga magsasaka ang mas mataas na buying price sa palay ng NFA sa Cagayan Province. Pagtitiyak naman ng Agriculture Department, hindi nila hahayaan na malugi ang mga magsasaka. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
Sako-sako ng palay ang nakasalansan sa mga sasakyan na yan sa buying station ng National Food Authority sa Tuguegarao City. Dumagsa kasi rito ang mga magsasaka mula sa Cagayan Province matapos i-anunsyo ng NFA na bibilhin sa mas mataas na presyo ang mga ani nilang palay. Sa 50 kilos, 6 times 50 ang price difference ko. Kaya malaki. Sabi, magkano yun sa 50, di 300. Yung bebenta mo sa labas, plus 300. Kaya kahit mahirap. Kumpara sa 19 pesos at 14 pesos na alok ng private traders, di hamak na mas mataas ang buying price ng NFA na 24 pesos at 19 pesos kada kilo ng tuyo at sariwang palay. Paliwanag pa ng ahensya, meron silang sinusunod na price range scheme para matiyak na magkakaroon ng magandang kita ang mga magsasaka. Meron kaming program, yung pricers or price range scheme, which is adjusted from every week. Depende sa ongoing price sa labas. And then just to ensure na ang NFA is always on top to provide also the farmers of more ROI for their harvest. Handa namang ipahiram ng Department of Agriculture ang kanilang 13 trucks para magamit sa pagbiyahe ng palay. Pagtitiyak ng DA at ng NFA, patuloy silang nakaalalay para hindi malugi ang mga magsasaka, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang sektor ng agrikultura. Mula sa Radyo Pilipinas, Tuguegarao, Dina Tudao Villacampa, Balitang Pambansa. Walang istruktura ang dapat itayo sa loob ng 6-kilometer danger zone ng Bulkang Mayon. Ayon yan kay Legazpi City LGU matapos kansilahin ang lighting project ng TIEZA. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Emmanuel Bongkodin ng Radyo Pilipinas Albay. Kinansela na ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority ang procurement para sa Mayon Volcano Heritage Aesthetic Lighting Project sa Albay. Sa inilabas na Notice of Termination and Cancellation, isinaalang-alang ng TIEZA ang damdamin ng publiko, gayon din ang rekomendasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nakasaad din sa abiso nito na ibinatay nila ang kanselasyon sa revised IRR ng Republic Act 9184. Kasabay nito, opisyal na ring sinuspinde ang evaluation of bids ng nag-iisang bidder na Amigo Entertainment Technologies Incorporated JV with BF Corporation. Binigyang diin naman ng lokal na pamahalaan ng Legazpi City ang kahalagahan ng pagsunod sa mga panukala at ordinansa gaya ng no-build zone sa 6-kilometer danger zone sa Bulkang Mayon upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Basta ang istanta sa city government, walang struktura na pwedeng itugdok sa laog kang 6-kilometer danger zone. Kaya sa mga kinutaya na baga sumayon volcano, kinaraga na ki Christmas lights or whatsoever, mayo man ang mangyayaring arugkaan, siguro. Una nang hiniling ng provincial government ng Albay sa TIEZA na itigil ang naturang proyekto. Gate nito, mas mainam na itulak ang pagiging UNESCO World Heritage Site ng Mayon upang mapalakas ang turismo sa lalawigan. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Emmanuel Bongkodin para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Josh Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mga halagang usapin. Dito lang sa Balitang Pambansa.